Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinakikita sa Ebanghelyo si Jesus bilang isang dakilang propeta na nagtuturo ng may kapangyarihan, maging ang mga masasamang espiritu ay nagpapatotoo kay Jesus bilang isang banal na mula sa Diyos at sila'y sumusunod sa kanyang utos. Ipinagdiriwang natin ngayon ang National Bible Sunday, Sunday of the Word of God, at Pro-Life Sunday. Nawa ang salita ng Diyos ang ating maging gabay upang makilala si Jesus bilang Diyos. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging katulgod-lugod sa Panginoon. Ngunit, ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang magpagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman,
Ang pinagsisikapan ng ang dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay na sanglibutang ito, sapagkat ibig niya makapaglingkod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi kayo hinigipitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at ng lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Mayam na sa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayon'y naliliwanagan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakitingnan naman po ang inyong mga katabi. Pakibati, sabihin sa kanila, magandang buhay. Nakikita nyo ba sa kanila ang magandang buhay? Nakikita naman. Ito po yung nais ng Panginoon para sa ating lahat. Magandang buhay. Napakinggan po natin sa mga pagbasa, lalo na sa ikalawang pagbasa, iniibig ng Diyos na tayo ay magkaroon ng maganda at maayos na mga buhay. At ano ang pinakamahalagang gawain
para ating makamit yung ninanais ng Diyos na ito. Napakahalaga po na tayo ay mayroong bukas na tainga para mapakinggan yung kanyang salita na makapangyarihan, salita na nakapagbibigay ng direksyon, salita na nagdadala ng kaligtasan. Mahalaga pong nakikinig tayo. Hindi po ba kapag mayroon tayong mga anak na pasaway, sino pong may mga anak na pasaway? Kapag sila ay napapahamak dahil hindi sila nakinig sa inyo, anong sinasabi natin sa mga anak natin? Ayan, yan tuloy ang nangyari sa iyo. Hindi ka kasi nakikinig. Hindi ka kasi nakikinig. Kaya ngayong araw po, ito po yung ating patuloy na pagninilayan, yung ating pakikinig at pagtanggap sa salita ng Diyos na makapangyarihan. Nung nakaraang taon po, nakita-kita po kaming magkakaibigan nung high school at may isa akong kaibigan ibinalita po sa amin na nakapasa siya sa kanyang board exam. Tuwang-tuwa siya. Nagpapasalamat sa Diyos. Sabi niya, dahil ako ay pumasa, ako na ay magbabalik loob sa Diyos. Dahil dininig ng Diyos yung aking panalangin, magbabalik loob na ako sa Diyos. Sabi naman ng isa naming kaibigan, nung ako rin ay pumasa sa aking board exam, sinabi ko rin iyan. Pero hindi ko nagawa. Sinabi ko sa kanya, makapasa lang ako sa board exam, linggo-linggo na akong magsisimba sa St. Jude. Pero nahihiya na ako dahil hindi ko nagawa yung aking pangako sa Diyos. Sabi ko sa kanila, okay lang na mahiya. Okay lang na mahiya. Dahil alam natin yung ating pagkukulang. Pero wag sanang maging dahilan yung ating pagkahiya na tayo ay lubusang lumayo na sa Panginoon. Pwede pa rin tayong bumalik at gawin yung ating ipinangako sa ating Panginoon na tayo ay magsisimba, magpapasalamat at magbibigay pagpupuri sa Kanya. Dahil yung katotohanan naman po mga kapatid, yung ating Panginoon hindi nagbabago sa Kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kahit na tayo ay madalas pabago-bago ng ating mga isipan, yung pagmamahal ng Diyos, tunay na hindi magbabago kailanman. At itong pagmamahal na ito, patuloy tayong tatawagin na bumalik sa Kanya. Patuloy na mangungusap sa atin para tayo ay bigyan ng direksyon, para hindi tayo mawala sa buhay na ito. Ito po yung patuloy na ipinapaalala sa atin ng ating mga pagbasa ng ating Panginoon. Ayaw niya tayong mawala, kaya patuloy siyang magsasalita sa atin. Ibig niyang mawala yung ating mga alalahanin, kaya palagi siyang naririto upang magbigay ng paggabay sa ating mga buhay. Ninanais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng maayos na buhay. Kaya patuloy niyang ibinibigay yung kanyang sarili para tulungan tayong maisaayos yung ating mga buhay. Ano pong mahalagang paanyaya? Katulad po ng sinabi ko nung una pa, napakahalagang paanyaya ay yung ating pagtanggap, pakikinig, pagninilay at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ito po yung napakahalaga. Kaya atin pong pagnilayan pa sa ating ebanghelyo kung bakit ba napakamakapangyarihan ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Narinig po natin sa ebanghelyo, si Jesus ay nagtuturo na sa sinagoga. At nung napakinggan siya ng mga tao, nagulat sila kasi napakamakapangyarihan yung kanyang mga sinasabi, may talab sa kanilang puso, may epekto, dumadating sa kanilang mga kaloob-looban, tinatamaan sila ng salita ng Diyos. Bakit po ba makapangyarihan yung salita ng ating Panginoong Hesus? Makapangyarihan yung salita ng ating Panginoong Hesus dahil yung salita niya
ay galing sa Diyos Ama. Makapangyarihan yung kanyang salita dahil siya mismo ang salitang naging tao, ang salita ng Diyos na buhay. Bakit makapangyarihan yung salita ng Diyos? Dahil yung kanyang salita ay nagmumula sa pagmamahal. Nagmumula sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ito po yung mahalagang katangian ng isang salita na ang pinagmumulan ay pagmamahal. Ang pagmamahal nagbubunga ng paglikha. Kung mapapansin po natin sa ating Bible, sa pinakaunang libro nito, sa pamamagitan lamang ng salita, nangyayari ang sinasabi ng Diyos. Nakakapaglikha ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nalikha ang mundo, nalikha ang tao, nalikha ang lahat ng buhay dito sa mundo dahil sa salita ng Diyos. At bakit naglikha ang ating Panginoon? Dahil gusto niyang ipakita yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Yung pangungusap ng Panginoon, yung salita ng Diyos, kailan pa natin naririnig? Kapag tayo ay nagmimisa, kapag tayo ay pumupunta sa mga sakramento, lalo na sa sakramento ng kumpisal, yung salitang kapag sinabi sa atin, tayo na ay pinapatawad ng Diyos, ito ay lumilikha ng panibagong ugnayan, pagpapanibago ng ating ugnayan sa ating Panginoon. Patuloy na nagsasalita ang Diyos para lumikha ng pagbabago sa ating mga buhay, para tayo ay maging maayos at maging mabuti yung takbo ng ating mga buhay. Kaya napakahalaga na patuloy nating tanggapin yung salita ng Diyos upang yung salita ng Diyos kumilos sa ating mga kalooban at baguhin, ayusin, panibaguhin yung ating mga daan sa mundong ito. At ito po yung una nating hiling sa araw na ito. Nawa katulad ng salita na nanggagaling sa Diyos, nawa yung ating mga salita, katulad ng sa salita ng ating Panginoon, mula sa pagmamahal, nakakapaglikha ng mabuti sa mundong ito. Kaya ang paanyaya ko po sa ating lahat, tingnan natin yung ating mga salita, tingnan natin yung ating pananalita. Katulad ba ng sa Panginoon na lumilikha at bumubuo ng pagmamahal dito sa mundong ito? Dahil kung hindi galing sa pagmamahal yung ating salita, kung ito ay galing sa galit, galing sa inis, galing sa inggit, imbis na lumikha ng mabuti yung ating mga salita, yung ating salita ay makakagawa ng pagsisira sa mundong ito. Tingnan po natin yung ating mga pananalita. Makapangyarihan po ang ating pananalita. Nakakatakot lamang kung yung kapangyarihan ng ating pananalita ay nagbubunga ng kamalian. Nawa yung ating mga pananalita ay magbunga ng mabuti para sa lahat. Bakit pa ho makapangyarihan yung salita ng ating Panginoon? Makapangyarihan pa po yung salita ng ating Panginoon dahil yung salita ng ating Panginoon hindi naiiwan sa pangungusap lamang, hindi naiiwan sa salita lamang. Yung kanyang pinapangaral, yung kanyang itinuturo, nakikita sa kanyang mga gawa, nakikita sa kanyang buhay. Ito rin po yung imbitasyon sa atin. Nawa tayong mga anak ng Diyos na tinatawag na mangaral ng mabuting balita sa lahat ng taong ating makakatagpo. Nawa tayo ay magkaroon ng makapangyarihang salita dahil isinasagawa natin yung ating sinasabi. Isinasagawa natin yung ating napapakinggan sa Panginoon. Isinasagawa natin yung ating ipinapahayag na mabuting balita. Ito po yung mahirap sa ating mundo at sa ating mga katauhan. Kung minsan magaganda yung ating mga sinasabi, pero nagkukulang tayo sa ating mga gawa. Sasabihin nating mga magulang sa ating mga anak,
huwag kayong magmumura, huwag kayong magsasalita ng masama sa inyong kapwa. Pero kung titingnan po natin kung minsan, sa atin nila unang naririnig iyon. Sa atin nila naririnig yung masasamang salita. Hindi tayo tunay at tapat sa ating mga pinapangaral sa kanila dahil tayo mismo ay hindi gumagawa nito. Hindi nagiging makapangyarihan yung ating pangangaral kasi hindi nakikita sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, yung pangalawang paanyaya sa atin, tingnan natin yung ating mga tinatanggap na salita sa ating Panginoon. Tingnan natin yung ating ipinapangaral sa ating mga nasasakupang komunidad, sa ating mga pamilya. May talab po ba sa ating mga pinapangaralan? Meron po bang epektong maganda? Baka kaya naman walang nangyayari ay dahil hindi nakikita sa atin yung ating mga pinapangaral. Kaya yung mga buhay ng mga nakatagpo ni Jesus, unti-unting nabago dahil nakikita nila kay Jesus yung kanyang mga pinapangaral. Mga kapatid, yung dalawang paanyaya po, tingnan yung ating pananalita. Katulad ba ng sa Panginoon mula sa pag-ibig at lumilikha ng mabuti sa mundong ito? Yung ating pananalita ba ay naisa sa buhay natin? Yung mabuting balitang ipinapahayag natin sa buhay na ito, nangyayari ba sa ating mga buhay? Nais nating matugunan ng maayos itong mga paanyayang ito ng ating Panginoon para tayo ay tunay na maging kaparte, katulong ng Panginoon sa pagsasaayos ng ating mundo. Sa paggawa ng ating mundo bilang isang magandang mundo. Alam ko pong ninanais natin na mapabuti at mapaganda ang buhay ng bawat isa. Pero hindi mangyayari iyon kapag yung salita ng Diyos hindi nagaganap sa ating mga buhay. Uulitin ko po, ninanais ng Diyos na tayo ay makasama at mabahaginan niya ng magandang buhay. Madalas nga lang po talaga, tayo ay sumusuway, hindi nakikinig sa kanyang mga pangungusap sa atin. Alam ko po sa inyong mga pamilya, kapag may isang miyembro ng pamilya na nalalayo dahil hindi nakikinig, alam ko pong nalulungkot kayo, nasasaktan kayo. Ganon din po yung Diyos sa atin. Kapag nawawala tayo sa kaligtasan, kapag nawawala tayo sa ayos ng ating buhay, ang Diyos tumitingin din sa atin, nalulungkot, nasasaktan, ninanais niyang maitawag tayong muli pabalik sa Kanya. Gusto ko pong tapusin yung aking pagninilay sa isang kwento po tungkol sa, dito ko po gustong ihalin tulad yung kalungkutan ng paghihiwalay sa miyembro ng pamilya. Kahapon po may napanood po akong isang segment ng isang variety show at may nanalo pong isang pamilya. Ang kinakausap po ng mga host ay yung anak. Ang pangalan ng anak ay si Camila. Siya ay 10 years old. Nung nilapitan na po siya ng mga host, siya ay naiiyak. Tinanong ng host, "Oh, bakit ka umiiyak?" Umiiyak daw siya kasi malayo yung kanyang tatay sa kanila. Nasaan daw yung tatay? Sabi niya, nasa Davao. Dinagdag nung nanay, nasa Davao yung kanyang tatay dahil nakulong ito doon. Doon siya dinala dahil sa kanyang nagawang kamalian, dahil sa nagawa niyang kasalanan. Inilayo siya sa kanyang pamilya, sa ating lipunan, dahil may nagawa siyang kamalian. Sumuway siya sa napakagandang utos ng ating batas upang maisaayos yung buhay sa lipunan. Kinausap ng host si Camila, sabi sa kanya, "Nakakausap mo pa ba yung tatay mo?" Sabi ni Camila, "Opo, nakakausap ko pa po yung tatay ko.
kahit malayo po ay may idalaw naman. Idalaw, ito po ay online na paraan para makita, makausap yung kanilang kapamilya na nabilanggo. Dahil mahirap naman talaga na mapuntahan dahil taga dito sila sa Maynila. Tapos sabi ng host, tinanong si Camila, nung nakausap mo yung tatay mo, ano yung sinabi mo? Kinamusta mo ba siya? Alam nyo, maluha-luhang sinabi ng anak, ang sinabi ko po sa tatay ko ay, Papa, miss na kita. Papa, miss na kita. Sabi nung bata, dagdag pa niya, pinagdadasal ko po talagang manalo dito para magkaroon po ako ng pangdagdag na pera. Makita lamang po yung aking tatay sa Davao. Madalaw lamang yung aking minamahal na ama na napalayo sa amin. Gusto ko po siyang makita at makasama. Miss na po kita, tatay, ang sabi niya. Mga minamahal kong mga kapatid, sa kaparehong paraan, kapag tayo ay nagkakasala, tayo ay kinukulong, iniaalis, inilalayo sa pamilya ng Diyos, sa piling ng Diyos na nagnanais ang mabuti at maganda para sa ating lahat. Kapag tayo ay nagkakasala, nagpapakulong tayo sa demonyo. At yung Diyos patuloy na tumitingin sa atin, nagsasabi sa atin, ninanais niyang makabalik tayo sa Kanya. Dahil ninanais niyang ibigay yung magandang buhay na inihanda niya sa pamamagitan ng pag-aalay ng Diyos ng Kanyang buhay. Mga kapatid, ito po yung patuloy na paanyaya sa atin. Huwag na po tayong magpaalipin sa ating mga kasalanan. Huwag tayong magpakulong sa mga demonyo ng ating mga buhay na naglalayo sa atin sa piling ng Diyos. Bumitaw na po tayo. At paano tayo makakabitaw? Paano tayo makakalaya sa kulungan ng ating mga kasalanan? Ipinapahayag po sa atin ngayon. Pakinggan at isabuhay ang salita ng Diyos. Pakinggan at isabuhay ang salita ng Diyos. At ito po yung ating misyon bilang mga anak ng Diyos. Tingnan sa ating mga komunidad, sa ating mga pamilya, sino pa ang nalalayo at nakukulong sa kanilang mga pagkakasala. Iparinig natin sa kanila ang salita ng Diyos. Makita nawa sa ating mga buhay yung salita ng Diyos upang maapektuhan sila ng magandang pagbabago para tayong lahat makaranas ng mabuti at magandang buhay. At sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ito po yung patuloy nating panalangin sa ating Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kami ay nagpapasalamat ng lubos dahil patuloy kang nangungusap sa amin kahit na madalas kami ay nagiging pasaway, kami ay hindi nakikinig. Patuloy nawa kaming matulungan ng iyong mabuting balita upang kami ay makalaya sa mga demonyo, sa mga kasalanan na nagkukulong sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po dahil ninanais mo ang maganda para sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami na matugunan at matanggap ang kagandahang alay mo para sa aming lahat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dumalangin tayo sa Diyos Ama, nabigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo, ang salitang nagkatawang tao, na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad, at ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Taimtim tayong manalangin. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga relihiyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim ng pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay at gugulin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at mga may kapansanan at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Naway mabatid natin ang ating kakulangan sa pangangalaga at pagsasaalang-alang sa ating pangkahalatang tirahan at sa mga kasama nating tumitira dito upang tayo'y maging mas mapag-arugat, maunawain. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamisahas ng pagkanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kanyang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Aming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin sa linggong ito, ninanais ng Diyos ang magandang buhay para sa ating lahat. Makakamtan po natin ito kapag tayo ay patuloy na nakinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.